Abot nag 100 kilos, 200 kilos. Ay, imuha din ang sakyanan bro? Oo. Soto ko na? Ha? Di labay. Ah. Ugdang kay mabuhay ha. Ano na ito buhay? Pila lang, matanaan mo. Sigang. Kini mo nung na siyang anay na piang man. Ini? Baligya. Kamu kung kayo? Isilsil siguro na mo no? Ikaw na nagsigil na ano. Bahit may king naghimo lagi na ako lagi. Malo, pinapilang ang baboy. Oh, napiang man ni hasta kato. Parang nga rin. Ha, eh. Paluksan. Paluksan rin. Paluksan rin. Paluksan rin. Eh. Hello mga kabagis, welcome back to my channel. Yun nga no, yung last natin na dalawang baboy na supposed to be gawin nating inahin, dinispose lang natin mga kabagis. Pero good thing, meron pa rin tayong tatlong mga inahin na pwede nating gawa ng update, ng vlog every time na meron tayong pagkakataon na mag-vlog mga kabagis. So, for today's video po, i-explain ko sa inyo mga kabagis itong napaka broad na tanong regarding nga sa mga nabiling biik. Yung may nagtanong kasi nakakabili lang ng biik kahapon, tapos pagdating sa bahay may sipon, may ubo, lagnat, nandun na lahat yung sakit, pero hindi naman daw nakitaan ng may sakit nung binili, at yung bang naghahanap sila ng pinipili nila yung biik doon sa binibilhan nila, wala namang ganung nakitang sintomas. Pero pagdating sa bahay mga kabagis, nandun na lahat, yung sipon, ubo, lagnat, pagtatae. Ano daw yung mga magandang recommendation natin dyan mga kabagis? So just keep on watching mga kabagis, i-explain ko sa inyo yan lahat-lahat mga kabagis. Yun na nga no, pinakamagandang gawin mga kabagis, kung hindi ninyo napansin na may sakit pala yung mga biik na nabili ninyo doon sa inyong nabilhan, ang pinakamabisang gawin dyan mga kabagis, unang-una, ito paulit-ulit ko itong sinasabi, wag na wag kayong magpakain pagdating. Isa yan sa pinakamagandang gawin, na iwasan yung pagtatae. Wag din yung pakainin na at least 6 hours. Nung pagdating-dating kagad, hayaan nyo na lang dyan. Kung mayroon kayong tubig na ready na pig drinker, hayaan mo lang rin, lagyan mo ng tubig. Pwede silang uminom dyan anytime gusto nila. Pero yung pagpakain, wag na wag niyo munang pakainin. At least 6 hours
from the time na nakuha ninyo yung mga biik. Iwas yan doon sa pagtatai na question natin. Pangalawa mga kabagis, wag na wag ninyong bigyan ng malunggay na hilaw. Kasi may nakita akong mga, yun na nga, nagtatai na nga yung biik nila, nilagyan pa nila ng malunggay na yung kakapitas lang na dahon ng malunggay at may isa nga pa talaga pinakain doon sa mga baboy. Hindi yan pwede. Kasi yung malunggay na hilaw, ano yan? Kumbaga nakakasakit yan ng lalo sa tiyan. Mabuti kung nilaga ninyo, kung pinakuluan, niluto muna before ninyo ibigay. Kung gusto ko yung magbigay ng malunggay. Pero sa baboy, hindi yan mag-work na hilaw. Kasi pakain ninyo, mas lalong magtatai yan mga kabagis. Yun, second question regarding doon sa may lagnat, ubo, sipon, talagang mahina yung ating mga biik dyan. Manghihina sila, walang ganang kumain. So, ang pinakabisang gawin dyan mga kabagis, ito yung best advice ko kasi nasubukan ko na rin dyan, na rin yan, injikan ninyo or bigyan nyo ng gamot ng mga kabagis, antibacterial. So, yung antibacterial niyan mga kabagis, at least, kung hindi siya mawala talaga, i-observe ninyo ng mabuti, no? Magbigay ka ng antibacterial. Marami diyang mga brand, hindi na ako mag-promote, mag-mention basta antibacterial. And then yun sa pagtatain na anti-score, kasi yung grabe na talaga. Pwede yung din na injectable, pwede din yung ipainom niyo na lang. So yun, mabisang talaga mga kabagis. Kung ganyan na hindi niyo na inaasahan na nagkasakit na pala, huwag ninyong pabukasan, no? Inject ka agad ng antibacterial at saka painumin ng anti-score. Kasi the moment na ang tawag nyo sa amin kasi kapag malamay na, maggrabihan na yung situation ng baboy, maapektuhan na yan yung pagkain nila, hindi na maganang kumain. Now, kung walang ganang kumain, mas lalong magtatai sila at mas lalong manghina at may posibilidad na mamatay yung ating mga biik. So yun mga kabagis, no, unang-una, again, wag na wag ninyong pakainin kaagad-agad. And then ang pagpakain dyan is dahan-dahan, unti-unti lang. No, every time na manghingi, bigay konti. Example, isang ganan ng feeds, bigay mo, hayaan mo maubos. Kung tingin mo kulang pa, bigay na naman. Yan, unti-unti siya hanggang mabusog at hindi na manghingi mga kabagis. So, huwag ninyong hayaan na ma-overfeed yung mga biik. Yan si overfeed, yung lagay ka, isang buhos na lagay dyan, tapos hindi na nila maubos. Yun, yung mga feeds na natira-tira, ihian, madumihan, isa din yan sa cause ng pagtatae. So yun, no, mga kabagis, sa doble ingat tayo sa ating mga biik once nabili na natin or kakabili pa lang natin ng ating mga biik. Unang-una kasing dahilan kung bakit hindi natin maabot yung ating maximum na bigat at kilo ng mga baboy once maibenta na natin, most especially kapag kapatinin yung ating inalagaan, is because nagkasakit sila nung bata pa lang o nung biik pa lang. So as much as possible, iwasan natin na magkasakit sila, iwasan natin na magtatai sila, kasi isang araw, 2 araw lang na hindi siya kumain ng mabuti at hindi magana yung pagkain natin mga biik, napakalaking impact or factor na hindi yan lalaki at hindi maabot natin yung ating target na kilo or timbang sa mga baboy natin. So yun, kung kayang iwasan natin yan mga kabagis. At most especially, no, kung tayo naman ay hindi sigurado sa ating mga ginagawa, you always have mga agri-vet, yung mga ganon. Kung wala tayong technician mga kabagis na magbigay sa atin ng suggestion or ideas regarding sa mga pangyayari na mga na-encounter natin, then magtanong tayo. Wag yung hayaan lang natin ng ilang araw o isang linggo na hindi sila asikaso, kasi malaking kawalan yan mga kabagis. Trust me,
talagang sayang yung panahon na yan. So agapan ka agad kung kaya nating agapan. And then sa pagpakain natin naman mga kabagis, you make sure po na ibuhos ninyo yung inyong tutok sa oras ninyo sa pagpakain ng mga baboy. I mean, wag yung bang lumipas na lang ng for example, yung normal na pinapakain sa kanila is sa umaga is 6 in the morning, and then sa tanghali 12, and sa hapon naman is 6 p.m. And then there are times na pakainin natin 8 na ng umaga, and then 1 na ng hapon or 8 na ng gabi. Isa din yan mga kabagis na mawala nung gana natin mga baboy kasi napasma na. Yung bang nalipasan na, no? Kung tayo nga yung tao, sumakit yung ulo natin kapag malipasan tayo, how much more na yung mga alaga natin. So, we have to make sure na maasikaso natin yan sila sa ganyang simpleng bagay pero napakalaking epekto or damage ang mangyari sa ating mga alaga mga kabagis. So yun lang siguro yung ma-advise ko sa mga biik natin. Let's give extra care sa kanila. Maging extra careful tayo sa mga biik na yan kasi sila yung mga kabagis, no? Sila yung stage kasi niyan from day 1 to 30 days galing mula pagkukuha ng mga biik natin, yan yung mga critical stage, critical na panahon yan na kailangan mo talagang bigyan ng pansin. Kasi once magkamali ka dyan, mali na lahat. Yung pagpakain, baka magtaka ka na lang, grower stage ka na, pero parang hindi pa rin lumaki. No, nag-finisher stage ka na, parang hindi pa rin bumigat. Dahil pala na nagkamali ka na doon, nung biik pa lang yung mga alaga mo. So, importante yan mga kabagis. Kaya ako, as of the moment, hindi na lang ako muna bumili ng bagong biik. Kasi alam ko na matrabaho ang pag-alaga ng biik. Sa first 30 days niya, napaka-matrabaho. Kailangan mo talagang bigyan ng oras. And then ngayon, nag-asikaso pa ako sa mga bago kong inahin. So, parang iniisip ko rin yung situation. Baka hindi ko maalagaan ng mabuti mga kabagis. So yun lang, no, gusto na makipaglaro yung anak ko. Alright mga kabagis, thank you so much for watching. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel mga kabagis, i-subscribe nyo na yan. And you hit the notification bell also para maging updated kayo every time may upload tayo kagaya nito. Thank you so much.